Bakit big deal ang Social Truth Crypto ETF para kay XRP? Yan mga ka-crypto, kung akala mo tapos na ang mga sorpresa sa crypto industry ngayong 2025, teka lang. Dahil kahapon, isa pong filing mula sa Trump Media and Technology Group ang nagpaikot ng ulo ng market. At oo mga ka-crypto, kasama po rito si XRP. July 2025 nang mag-submit po ang TMTG ng S-1 registration sa SEC para sa tinatawag nilang Truth Social Crypto Blue Chip ETF. Isa pong pondo na mag-hold ng 5 malalaking cryptocurrencies. Ayon po kay Chad Steingraber, hindi lang basta filing ito. Isa itong malaking political at saka institutional signal. At para po sa XRP community, may ibubulong itong bago pero malakas. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano nga ba ang nilalaman ng filing? Ayan, base po sa dokumento rito na ibinahagi ni Chad Steingraber, 5 tokens po ang diretsong hahawakan ng ETF. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cronos, at saka syempre si XRP. Pero may catch. May specific allocation. 70% kay Bitcoin, 15% kay Ethereum, 8% naman kay Solana, 5% sa Cro, at 2% para kay XRP. Oo, maliit tingnan ang 2% pero wag po nating maliitin. Dahil blue chip ETF ito, ibig sabihin lahat ng napili ay considered long-term, legitimate at saka high confidence assets. Lahat ng custody at staking operations ay imamanage po ng Crypto.com Trust. At kapag na-approve, ililista po ito sa NYSE Arca. Tunog simple, pero malalim po ang implications nito. Ngayon, bakit po ba malaking bagay ang pagsama kay XRP kahit 2% lamang? Yan, marami pong hindi makaget over dito. Bakit 2% lang itong si XRP? Pero ang mas tamang tanong, bakit siya kasama? Kasi sa institutional na mundo, hindi sila pipili ng token na may regulatory uncertainty o reputational risk. Ang pagsama kay XRP sa 4 na blue chip tier, yan, mga blue chip tier assets ay parang stamp na nagsasabing legit ka, stable ka, at pang long term ka. Bukod pa rito, kapag na-approve po ang ETF, diretso itong bibili ng XRP sa market. Ibig sabihin, more regulated exposure, more inflows, at mas malawak na audience. At tandaan po natin, ang ETF ay hindi po nagpapalit ng mind or pag-iisip kada trend. Ano naman po ang nasa likod ng strategy ng fund? Mapapansin po natin na hindi lang sila nag-focus sa stability ng asset. Bitcoin at Ethereum ang core, pero Solana, Cross at XRP ang mga growth potential players. Ang 3 altcoins na ito ay may kanya-kanyang ecosystem power. Si Solana sa speed at DeFi, si Crow sa exchange infrastructure dominance, at si XRP sa settlement layer efficiency. Kaya parang pinagsama po nila ang pinakamalawak, pinakamabilis at pinakamature na blockchain functions sa isang basket. Kumbaga diversified pero strategic. At para po sa mga analyst, malinaw po ang mensahe. May long-term future sa XRP sa institutional map. Pero ano ang mga harang sa pag-launch ng fund?
Ito ang kailangan po nating bantayan. Una, kailangan pa ng SEC approval at alam nating lahat, hindi po ito madali. Kailangan ang Form 19B-4 na magbibigay daan para malista ang ETF sa NYSE Arca. Historically, mabusisi ang SEC pagdating sa custody, liquidity proof, at saka manipulation risk. Pangalawa, heavily dependent po ang fund sa Crypto.com para sa secure storage at saka execution. Kapag nagkaroon po ng operational issue, pwedeng ma-delay ang launch. Kaya wag muna mag-celebrate ng sobra. Marami pang bureaucratic checkpoints bago ito maging realidad or katotohanan. Ano po ang dapat bantayan ng XRP community? Simple lamang po. Una ay ang update mula sa SEC tungkol sa 19B-4. Pangalawa, kung may revision sa prospectus, lalo na kung babaguhin ang allocations. Pangatlo, anumang disclosure mula sa Crypto.com tungkol sa custody metrics o staking operations. Kasi ito po ang magbibigay ng clue kung gaano kahanda ang ETF sa real execution. Pang-apat ay ang sentiment ng broader crypto market. Dahil kahit approve po ang pondo, kung sobrang bearish ang environment, mabagal po ang inflows. Pero kung bullish, delikado itong maging explosive catalyst. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa institutional adoption ni XRP? Ito po ang pinaka-critical na parte. Sa unang pagkakataon, may politically connected media empire na gustong ilagay sa XRP sa isang regulated investment product. At hindi po ito meme fund. Hindi ito experiment. Ito ay blue chip ETF. Ang mismong label ay reputational leaf. Kahit 2% lang ang narrative na kasama ka sa top assets worth holding ay sobrang lakas para sa mga fund managers. Para itong pag-akyat ni XRP mula sa altcoin crowd papunta sa institutional watch list. At hindi po ito madalas mangyari. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ngayong nasa kamay na ng SEC ang bola, malinaw po ang isa. May bagong institutional narrative sa XRP. Isang narrative na hindi po galing sa hype, kundi sa regulatory filings at saka strategic allocations. Hindi pa guaranteed ang approval. Pero kung maipasa ang lahat ng hurdles, may pipeline ng fresh capital na papasok, hindi lang kay Bitcoin at Ethereum, kundi pati kay XRP. At dito po magsisimula ang tunay na pagbabago. Kaya para sa ngayon, ang bulong na ito, yan, whisper pa lamang po ito, pero malakas. At sabi nga ng market, ang mga sobrang laking galaw, nagsisimula muna sa maliit na sinyales. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.